Ito po, marinig natin ang sinabi. Moving on, balik tayo sa camera. At impeachment complaint, ito po, meron pong nag-sound off po si Representative Attorney Rinico ng, I think, galing po to sa Makabayan Block, if I'm not mistaken. Isa po talagang tinatalakay doon sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ay yung death threats. Yung death threats po ni Sara Duterte kay PBBM, kay First Lady at dating Speaker of the House Martin Romualdez. Ito po isa sa pinaka-highlighted na article of impeachment even last year's impeachment case. Ngayon din po, hindi po na-absuelto clarification po, hindi na-absuelto si Sara Duterte sa mga impeachment at articles of impeachment last year. At kung siya po ay nagreklamo ngayon na yung mga impeachment complaints laban sa kanya ay recycled, syempre natural kasi hindi naman na-resolve yung last year, di ba? Hindi na-resolve yung last year. Hindi ka pinawalang sala ng Supreme Court. Hindi mo natakasan yun. Naging unconstitutional yung lang last year dahil sa 1-year bar rule only, yun lang. At ngayong taon, kahit na yung inimpose ng Supreme Court ng mga panibagong utos or mga panibagong requirements kung paano mag-impeach ng isang impeachable office, sa isa na po yan strictly ng House Committee on Justice ngayong 20th Congress. By the book sila as per the Supreme Court. So wala kayong lusot ngayon this time around. At ito pong napaka-glaring na isa sa pinakamabigat na aligasyon na inaakusa kay Vice President Sara Duterte ay ang kanyang death threats. Na hindi po yun mere death threats. Kasi sinabi po niya na ngontrata siya ng mamamatay tao at patayin 3 tao na pwede po natin makonsider na yon na massacre. Kasi more than 1 3 po yung gusto niya ipapatay sa kanyang kinontrata na tao na patayin ang mga tao na to. Pinangalanan niya at binigyan niya ng kondisyon at sinabi niya no joke, no joke. At inamin din niya na yung kanyang inutusan na tao ay sinabihan siya na yes, gagawin niya. Kontrata po ang tawag doon. Verbal contract na yun. Pwede po yun. Yun na po ay sumasailalim sa conspiracy to murder. Which is a crime actually. Krimen na po yun kahit po yun sinasabing imagination. Hindi na po yun imagination kasi may kontrata na Kinakontrata na, hindi po yung imagination. Murder, frustrated murder, attempted murder, it's a crime na. So, ang sabi po ni Attorney Rinico, abogada po to, bata po to na abogada, yung death threats nga po ay no joke, no joke. Alam po natin yon, narinig natin yon, sinabi yan mismo. Ang ebidensya po ng particular na impeachment complaint na ito ay mismo nanggagaling kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa bibig po niya, sa salita po niya, sa video niya, hindi po niya to mapagkakaila. Kasi yung ebidensya ng itong impeachment complaint na to ay siya. Siya na siya. Kaya nga po ito ay bahagi
sa sufficiency and grounds para ma-continue yung impeachment complaint proceedings. At alam na po natin kung saan nagmana si Sara Duterte. Yun nga. Pero ang kaibahan po, kaibahan po sa mag-ama. Kung kung si dating Presidente Rodrigo Duterte nagjo-joke ng ganitong klaseng mga morbid joke, patay-patay, kill, whatever. Nadadala niya yung joke, na-tolerate yung mga klaseng joke ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na kaya. Kasi maingat pa rin si President Rodrigo Duterte sa ganyan mga klase na mga joke, hyperbole, diba? Maingat po siya mag-joke ng ganyan klaseng mga joke. Kaya yung iba natatawa, natotolerate. Si Sara Duterte, siguro sa kagustuhan niyang gayahin yung father niya, nasobrahan naman siya. Nilagyan niya ng elemento ng kontrata yung kanyang joke na yun na po ang nagbigay ng ibang timpla sa kanyang joke, no joke, no joke. The moment na nangontrata ka ng mamatay tao at sinabi mo pa, pinalandakan mo sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kasi nasaga po ito ng international news, na nangontrata ka para patayin ng 3 tao at hindi basta-bastang 3 tao, presidente ng Pilipinas ang gusto mong papatay. Ay, ibang klase na po yun. Sablay siya dun. Sablay na sablay. At reminder po, kahit 10 pa yan na articles of impeachment, kahit let's say yung third article of yung third impeachment complaint ay naglalaman ng 6 articles of impeachment. Yung fourth article of impeachment nila Attorney Cabrera na inendorso nila Representative Abante at saka Ortega naglalaman ng 5 impeachment complaint, articles of impeachment. Kahit pagsamahin silang dalawa, gawin silang suit. Kahit isa lang po na article of impeachment ang makitaan na guilty si Sara Duterte. Reminder lang kahit pa yan 5, 6, pero pag makitaan siya ng guilt sa isa na articles of impeachment, siya po ay mai-impeach. Impeach na siya. Sa kahit sa isa lang. At itong kanyang death threats po, ang isa sa pinakamalakas na artikulo ng kanyang impeachment complaint, pag binubuo ng impeachment complaint. Ito po ay, para sa akin ito pong kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na impeachment article laban kay BP Sara, kasi po siya mismo ang ebidensya. Galing sa kanya mismo ang ebidensya na ilalatag sa impeachment, article of impeachment na yan, pag yan po ay tinalakay na sa Senado sa kanyang impeachment trial. Siya po ang ebidensya mismo. So, next, good luck na lang sa good luck na lang sa mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte. Alam po namin 16 po kayo, pero parang hindi po ninyo ginagampanan yung inyong retainer's fee ng pagtatanggol ng maayos sa inyong kliyente. Hindi lang po si Representative Rufus Rodriguez ang dismayado sa the way nyo hinahandle ang depensa ng Vice Presidente. Marami po sa amin ang dismayado. Kasi yung ginawa po ninyong answer ad cotelam ninyo
ay sana hindi na lang po ninyo tinawag na ad cotelem yun. Sana po ay tinawag po ninyo yung papel nyo na request for dismissal of impeachment complaint para klaro po talaga yung intensyon ninyo doon sa 10 pages ninyong ginawa na mas marami pa po yung pages yata na nakalagay, nakabalandra yung mga pangalan ninyo na kung sino-sino kayo mga abogado. 10 pages, 16 lawyers, very expensive lawyers. Tapos yun lang yung kaya ninyong gawin. Kung ako po, ordinary observer lang, nakikita ko na lugi sa inyo, yung kliyente ninyo. Ay, ewan, I will, makaka-speculate na lang po yung mga observers, kagaya namin na, ano ba kayo, sinasadya ba ninyong isabotahe yung kliyente ninyong si Sara Duterte? Sa ganyang klase ng kalidad na, mababang kalidad ng pagdidepensa ninyo sa kanyang kliyente, kawawa naman. At kawawa din si Vice President Sara Duterte na nagwawaldas ng kanyang pera na dapat niya ipaliwanag sa taong bayan dahil isa rin na kanyang articles of impeachment ay ang question patungkol sa kanyang hidden wealth or unexplained wealth. Unexplained wealth, yun na nga ang pagbayad ng kanyang abogado, 16. Galing sa Nervasa to sa SAR, mahal na po yung bayad. Mahal po yung bayad nila. Tapos ganyan lang yung pang-depend sa kliyente. Ewan. Next po at Senator Bongo. Nakikiride on si Senator Bongo sa GIDA. GIDA Schools Act. Ano ba yung GIDA, mga kaibigan? Ang GIDA po, Schools Act, Senate Bill number na 1937. It is a landmark Philippine legislation na nakapasa na po sa third and final reading sa Senado noong March 16 lang, nung Monday. Ito po ay nag-institutionalize ng mandato ng gobyerno natin na yung public school education ay gawing accessible doon sa mga GIDA. Ibig sabihin po ng GIDA is pasensya na po, medyo nabubulol. Geographically isolated and disadvantaged areas. GIDA. Yung mga nasa liblib po ng mga lugar sa Pilipinas, sa mga bulubundukin, mga lugar na alam po natin na mayroong populasyon at may mga bata na kailangan po ng edukasyon. So, gumagawa po ng paraan ng DepEd para matugunan yung kakulangan na yon. Kasi dapat po no child will be left behind, lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon. Alam po natin may mga komunidad sa mga bulubunduking lugar dito sa Pilipinas na kailangan pa yung mga bata kailangan pa yung mga bata bumaba sa bayan para lang makapag-aral. Di ba? Kailangan ilang kilometro pa po sila maglakad galing sa bundok pababa kung saan po ang pinakamalapit na public school ay nandoon. At hindi lang din po yan, meron din po tayong mga teacher na kailangan po umakyat ng bundok. Kung meron mang eskwelahan sa bundok, kailangan yung mga teacher natin umakyat doon
para lang magbigay ng serbisyo, para lang matulungan ng mga tugunan ng mga bata. So, kailangan po ito. At mabuti po na nandoon na pumasa na po sa third reading itong panukalang ito. Ibig sabihin po ito ay papunta na po ito sa desk ni PBBM. Lalapag na po ito sa desk ni PBBM dahil nakapasa na po ito sa third reading sa Senado. So hihintayin po natin ito doon sa Malacanang. At sana po mabigyan po ito ng tugon ng presidente kasi nga po napaka-backward na po natin sa edukasyon sa DepEd. Nasayang po ang panahon para sa akin nasayang po yung panahon ng pagiging DepEd Secretary ni Sara Duterte noong mga panahon po siya doon sa DepEd. Nasayang po yun. Madaming hindi nagawa si Sara Duterte na trabaho sa DepEd nung siya po ay sekretarya ng ahensya. At ngayon po sila nagdo-double time dahil para matugnan, maapas. Sa Bisaya pa maapas, mahabol po yung mga backlog, lalo na sa classroom, lalo na sa mga panukalang dapat po nakatuon sa mga mag-aaral. Kasi ito po nung panahon ni Sara Duterte, hindi po mga klase na mga panukala. Ang ginawa po ni Sara Duterte doon sa DepEd, namigay ng envelope. At ginawang mga, ewan ko paano nila ginawang mga asset sila Mary Grace Piatos at kung sino-sino pang mga pangalan na binigyan ng pera-pera at pinasahin ng mga disbursed acknowledgement receipts. Gumawa siya ng sarili niyang spy network sa DepEd. Sa aking personal na opinion, dahil nga natin kaunahon pa nung una pa na gusto defense maging siya ang secretary ng Department of National Defense. Yun po ang hiningi ni Sara Duterte dati, DND, di ba? Kaso pinayuhan, nakarating po ang payo ni dating Juan Ponce Enrile sa presidente na huwag ibigay ang DND sa vice presidente dahil malaki ang tentasyon po. Malaki ang temptation. Kung siya po ang department head doon sa DND. Kaya binigay pa kanya ang Department of Education. Kaso ang ginawa ni Sara Duterte sa Department of Education, pinattern niya na mag-function na parang Department of National Defense. Problema ni Sara Duterte sa DepEd. Hindi lang sa ghost scholars, hindi sa ghost students, yun pang yung pong food program po niya na naagnas, naanay, na whatever, hindi ko pa po yun na-discuss sa aking mga, I think na-discuss ko na ba, gusto nyo bang isa-isahin ko sa aking vlog doon sa Facebook, yung kanyang mga DepEd na anomalya? Baka, kung medyo okay na po ang pakiramdam ko at okay na po yung supply ng oxygen sa brain ko, baka isulat ko po, upuan ko po yon, mag-research ako at isa-isahin natin yung mga ginawang anomalya ni Vice President Sara Duterte sa DepEd nung siya po ay secretary pa doon. So, yun. Sige, bigyan natin ng palakpakan natin tong si Senator Bongo. Sige, go. Sige, I will give you credit where credit is due. So, go. At yun lang mabibigay sa iyo. Sige, push mo yan kasi sa kabutihan naman din yan ng mga ating mga
mag-aaral, lalo-lalo sa mga malalayong lugar. So hintayin natin na gawin itong ganap na batas ni PBBM soon. Kasi po, kaninang umaga po, PBBM update sa mga galaw ni PBBM ngayong araw po ngayong araw lang. Kanina pong morning, si PBBM ay nasa Bataan. At hindi ko pa po yun siya na sa Bataan. Hindi ko pa na-upload yung aking mga content sa PBBM sa Bataan. Si PBBM po napaka-busy po na presidente. Kanina, pagkatapos sa Bataan, pumunta po siya sa Port Bonifacio, Taguig. At nag-attend po siya ng 120th founding anniversary ng Philippine Army. Galing siya sa nito before nito, galing pa po siya sa Bataan. Napaka po ni Presidente, napaka-busy na tao. Hindi lang po siya pupunta sa isang lugar, sa isang araw sa Pilipinas, kahit saan po yan siya. Kanina nga sa Bataan. Nag-inspection siya sa Bataan. Paano ba yun? Marami yung ako dito, pumunta siya doon sa isang eskwelahan. Ilalagay ko po yan sa aking, ilalagay ko po mamaya yung video at mga, raw video sa aking vlog sa Facebook para makita nyo asan siya kanina morning. Pero ngayong hapon, nandyan na siya sa nandito na siya sa commemoration ng, ng Philippine Army. Alam nyo po, malaki po ang respeto ni PBBM sa Sandatahang Lakas. Kasi po, yung kanyang father, si Apo Lakay, isa pong sundalo. Sundalo po ng World War II, si Apo Lakay, si dating Presidenteng Ferdinand Marcos Sr. Sa mga hindi updated, sa mga hindi alam, sundalo po siya noong mga panahon yon. Survivor po ng Death March yung ama ni PBBM. Kaya ang Bataan po ay napakalapit sa puso ng mga Marcos, lalo-lalo na yung ni Apo Lakay. If I remember, isa sa mga unang ginawa ni Apo Lakay noon siya po ay naging presidente noong 1965, bigyan pugay or lagyan ang Bataan ng isang monument. Yung nakita po ninyo kung mga taga-Bataan, shout out sa mga taga-Bataan, yung po sa Mount Samat, yung nakita nyo po, pag pumunta kayo ng Bataan, malapit sa Limay, papunta kayong Balanga, Orani, pababa kayo ng Balanga, Orani, so doon kayo sa highway, papuntang Limay, makita po ninyo ang malaking cross doon, Mount Samat. Yun po ay commemoration. Pinagawa po yun ng 1965 ni Apo Lakay para sa mga veterano ng World War II. Kasali na siya doon. Kasi nga po, dumaan po sila dyan nung Death March. Yun. At yun po yung special place ng Bataan sa mga Marcos. At si PBBM kanina, yun nga, alam po natin, nag-training din po si PBBM, yung kabataan si PBBM. Nag-training po si PBBM sa, at alam ko, musang ito Musang po si PBBM or basta kasama po siya, nag-training po siya ng jungle, parang combat training po si PBBM. Sinulong siya ni kanyang ama noon. Kaya, sa SAP. Kaya po malapit din po ang SAP kay PBBM. At siya, siguro kung hindi si PBBM, naging sundalo siguro to siya.
I believe. Ang problema, ang gusto po ni PBBM gusto niya pong maging singer no? Astronaut tapos maging singer nung kabataan niya. Oh. So, ito po, nandun po si PBBM. Nandun po si PBBM sa kasama po yung Philippine Army. At alam po natin na kamakailan may mga kwento-kwento na meron daw rumor, meron daw chismis na ikokodita daw si PBBM, kodita, third party, kodita, whatever, mga destabilization, whatever. Huwag po kayo maniwala sa mga ganun, Marites. Hindi po iiwanan ng ating armed forces ang isang matinong commander-in-chief. Hindi po sila mangiiwan. Kung ang kanilang commander-in-chief ay matino, nakikita nilang matino, nakikita nilang trabaho. Ang mga tao lang na gustong alisin si PBBM sa pwesto ay yung mga taong gustong mag-agaw ng kapangyarihan dahil alam nila na kung si PBBM pa ay magpatuloy sa kanyang trajectory na linisin ang gobyerno, ayusin ang mga hindi na ayos, pagpatuloy ang paghahanap kung saan ang mga anomalya sa gobyerno at i-correct ito, matatamaan po sila. Kaya ang gagawin po nila ay palabasin si PBBM ang masama. Projection po yung ginagawa nila sa isang tao na matino, nagtatrabaho, tapos sasabihin nila, mababa sa survey. Sometimes po, huwag kayong maniwala sa mga surveys. Basta-basta, kung yung nakikita nyo yung tao naman, nagtatrabaho na maayos. At some point, may mali. May mali kayo makikita sa mga surveys na mga ganyan. At pag nakita nyo na yung mali na yon, yun na yun. Ma-realize ninyo, kayo po ay niloloko ng mga pinapaniwalaan ninyo kasi yun ang gusto niyo yung paniwalaan kasi maka-Duterte kayo. Yun. At kayo po ay membro sa kulto. At natatawa po nga ako kasi yung mga kilala po na mga high profile na mga personalidad na galawan ay para sa Duterte, ay sila po mismo ay tumatanggi na sila po ay para sa mga Duterte. Ayaw po nila ma-identify na sila po ay DDS. Which is very, very weird. Nawiwirdohan po kami sa ganun na galawan na alam natin na sila mga ka-Duterte pero pag tinatanong sila ng media, diretsahang tanong ng mga reporters, kayo po ba ay DDS? Tumatanggi sila. Tumatanggi sila. At ang latest na nakita ko, na tumanggi na naman, ay si Representative Chobit Chanco. Siya yung latest. Madami na po silang tumatanggi na hindi sila DDS pero DDS sila. Huwag na po ninyo kaming, huwag na po kayo magloko. DDS kayo. Para kayo kay Sara. Diba? So, ang latest po ay si Toby Chanco. Tingnan nyo po si Toby Chanco. Kung obserbahan nyo si Toby Chanco. At kung kayo ay curious kung anong sinasabi ko, iniimbitahan ko po kayo sa aking TPL4. The Political Bandera 4.0 na Facebook page. Mag-scroll down kayo, hanapin po ninyo yung write-up ko about kay Toby Chanco at huwag kayo magreklamo na mas mahaba yung babasahin ninyo kasi pag magreklamo kayo, ibaban ko kayo sa page. Wala pong puwang doon sa aking Facebook page ang mga tamad magbasa. Di po ba? Klaro. So, kung gusto nyo yon, sige, punta tayo doon. So, ito nga po, si PBBM, very busy. Makikita po natin, i-upload ko po mamaya-maya kung kaya po sa aking katawan at medyo ngayon po, kulang na po sa oxygen ulit ang aking brain.
kailangan ko na po mag-nebulize again. Pero dedicated po tayo maghatid sa inyo ng mga balita at bigyan natin ng opinyon ang mga balita na insakto. Kasi po nga, sa sinabi ko, napakadali po gumawa ng fake news. At unfortunately, marami po pa rin tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino na uto-uto. Madaling magawa ng fake news at once na nakuha po yun ng mga uto-uto, madali po yun mag-viral. Mahirap po mag-correct ng fake news. Mahirap po mag-correct. Kaya sisikapin po natin ibigay kung ano yung nasa news, na correct news. At sisikapin po natin na huwag po tayong magbigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayan na, let's say, na nauuto. At the only way lang po gagawin natin is dapat tayo maging consistent sa ating pagbibigay ng balita, ng opinion, para lang makatulong din po. Kasi ang ginagawa pong estratehiya ng mga nagsisinungaling ay ulit-ulitin po nila ang kanilang kasinungalingan hanggang kayo po ay maniwala sa kasinungalingan na yun. Kakulango.